Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga OFW. Nakarating sa akin ang balitang may dalawang OFW na na-offload sa Pilipinas dahil sa paggamit nila ng OFW Pass. Kaya naman, pinutakte na naman ang DMW. Bakit daw naggawa pa sila ng ganitong application gayong ma-offload lang naman din ang mga Pilipino? Dapat daw ginamit na lang o hinayaan na lang ang paggamit ng OEC. Pag-usapan natin ito. Meron po bang sinabi ang DMW na kailangan ng gamitin ng OFW Pass? Kailan ba dapat gamitin ito? At hanggang kailan tayo dapat gumamit ng OEC? Yung traditional, yung kung saan ka nakakuha ng OEC exemption. Meron ako ipapakita sa inyong video, nawa po ay sana maintindihan ninyo at unawain natin, ha? So, meron tayong 2 buwan upon the launch para kilalanin pa rin yung mga OEC doon naman sa non-techie na OFWs. Sa puntong ito, maikli lang at nawa ay naging malinaw sa inyo. Meron tayong 2 months na gap o grace period na pwedeng gamitin ng OEC after the launch of OFW Pass. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ni-launch na ba ang OFW Pass? O baka naman akala mo ni-launch na dahil may pilot test run. Keep in mind mga kababayan na hindi pa nilo-launch ang OFW Pass at walang direktang sinabi ang DMW na gamitin na natin ang OFW Pass. Nasa pilot test run pa rin ang OFW Pass sa 11 bansa kasama na dito ang Pilipinas. Dito sa pilot test run, sinusubukang alamin ng departamento kung ano-ano ang mga pwedeng kaharaping problema ng mga OFW sa paggamit ng OFW Pass. Kung saan sila mahihirapan ng mga dokumentong ipuproseso dito, mga verification of contract at kung ano-ano pa. Hindi ibig sabihin may pilot test run ay gagamitin na natin ang OFW Pass. At hindi rin ibig sabihin na kulay berde ang iyong QR code sa OFW Pass ay okay ka na. Keep in mind na every now and then ay may mga magbabago sa OFW Pass dahil hindi pa ito fully operational sa buong mundo na may mga OFW at may mga post ng MWO. Kaya po, yung mga nagsasabing, bakit pa natin nilabas ito? Hindi rin naman ito magiging okay. Hindi pa ito totally nilalabas para gamitin ng ating mga kababayang palabas ng bansang Pilipinas. Meron silang nabanggit na meron tayong 2 months grace period na pwede mong magamit ang iyong OEC. The moment na ilabas na talaga ang OFW Pass. Pero dahil wala pa nga pong launching, ang ating pong gagamitin, walang iba kundi ang OEC. Keep in mind na dapat naging mapanuri kayo. Hindi tayo dapat nagmadali sa pagkuha lang ng QR code na berde ang kulay sa OFW Pass. Kagaya na lamang ng kaliwat kanang tutorial na napanood ninyo. Kaya lang, marami pang magbabago kaya yung mga tutorial na napanood nyo sa social media ay maaaring maging invalid pagdating ng panahon o hindi siya magiging akma sa magiging tunay na proseso natin. Maraming feature ang idadagdag sa OFW Pass na wala sa mga naituro na sa inyo sa iba't ibang social media. Hindi ko sila sinisisi, pero sana po maagapan din ninyo na hindi tayo dapat nagmamadali dahil hindi pa ito fully operational. Okay lang kung kulay berde ang iyong QR code, pero hindi mo pa rin magagamit yan. Okay lang din kung meron kang kulay pula na QR code sa OFW Pass, hindi mo rin naman magagamit yan. Dahil hanggat hindi pa official na nilo-launch ang OFW Pass, mananatili tayong gagamit ng OEC pabalik ng abroad. Sa maliit na oras na ito, nawa ay naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit marami ang dapat na OFW yung dapat gumawa pa rin ng OEC. At napaka-importante ng pagkakaroon nyo ng e-registration account na gaya ng ating itinuro kamakailan, ilang beses na pagtuturo sa inyong mga e-registration dahil dun kayo mag-uumpisa.
Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga OFW sa man panig ng mundo. Magandang araw.